Tampok naman sa pagpupulong ng Committee on Higher and Technical Education ang usapin tungkol sa pagpapatibay ng mental health services sa state universities at colleges. Si Faith Santiago, una sa Balita Live. Faith? Yes, Naj, masusing tinalakay dito sa pagpupulong na nangyaring pagpupulong dito sa Kamara ang kahalagahan ng pinaiigting na mental health services para sa mga paaralan o kaya mga SUCs dito sa ating bansa. At nagkaroon din ng pagka-rekomendasyon o amyenda sa mga nag-e-exist na batas kaugnay dito. Sinimula ng talakayan sa paglalatag ng mga pinag-uugatan ng panukala hinggil sa mga issue ng stress at burnout ng mga tertiary students. Lumalabas sa datos ng isang universidad na 86% ng mga sumali ay nakaranas ng depresyon, 80% naman ang mga may anxiety at 35% ay mayroong stress. Sa kabila nito, 12% lamang ang nakaka-access sa campus-based mental health services, habang 90% ay humuhugot ng tulong sa labas ng campus. Bagamat positibo ang pagtingin ng mga estudyante sa kanilang nararamdaman, binigyang diin ng komite ang kahalagahan ng social support at health-seeking attitudes. Iginiit ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto na malaki ang epekto ng mental health sa pag-aaral ng mga estudyante. At kung maayos na matutugunan, maaari ring magdulot ito ng magandang resulta sa kanilang kinabukasan. Such pressures have led numerous students, particularly in community colleges, to consider taking an academic leave or withdrawing from their studies. Sayang naman po ito. This measure institutionalizes the establishment of accessible and readily available mental health services in all SUCs and colleges to ensure that these students have a chance of finishing their college education so that they could work for the country or make a living for themselves, which will contribute as well to our economy. Sang-ayon ng Commission on Higher Education o CHED sa layunin ng panukala, bagamat mayroon silang suggestions tulad ng additional funding at regular personnel. Kasama rin ang pakikipag-ugnayan ng UP Manila, DBM, Civil Service, DOH at PRC para sa paghahanda ng mas matibay na framework at sistema para sa mental health sa mga paaralan. Nais naman ng komite na matugunan ang lumalabas na statistiko mula sa Asosasyon ng Philippine Guidance Counselors na sa 5.1 million college enrollees, 5,001 lamang ang bilang ng registered guidance counselor sa buong bansa na mag-iiwan ng 1,000:1 na ratio per guidance counselor. Matapos nito ay inaprubahan ng komite ang mga panukalang batas habang inaasahan naman na magbibigay pa ng mga pananaliksik at datos ang CHED hinggil sa pagpapaigting ng mga framework at sistema kaugnay dito. At yan na muna dito sa Kamara. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, alauna sa Balita, Congress TV.